May mga kwento ng pag-ibig na hindi mo inaasahan, na puno ng kilig, ligaya, at sakit sa puso. Mga sandaling akala mo'y ikaw lang ang espesyal, pero biglang nagbago ang lahat. Ang kwentong ito ay tungkol sa 3 buwan ng lihim, ng pananabik, at ng damdaming hindi madaling ilabas. 3 buwan sa isang motel room kung saan ang bawat yakap, halik at tawa ay may kahulugan. O akala mo'y may kahulugan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung gusto mo ng ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. Special shoutout kay Ronnie Manlupig mula Pampanga. Salamat sa iyong suporta at sa panonood ng ating mga kwento. Kaya tara na, simulan na natin ang kwento ni Aaron at Michael at ang 3 buwang kwento sa motel room na hindi niya makakalimutan. Kuya Will, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero siguro dito na lang, sa 3 buwan na pakiramdam ko ay parang 3 taon. Ako po si Aaron at gusto ko lang ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Ang kwento ko ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Michael at sa isang kwartong akala ko ay amin lang. Pero mali pala ako. Alam mo ba yung feeling na akala mo ikaw lang ang special sa buhay ng isang tao? Yung tipong kapag nagte-text siya, parang ikaw lang ang tanging babae, lalaki sa mundo niya. Ganyan ako dati. Pero ngayon, habang sinusulat ko to, parang gusto ko na lang maging invisible. Kasi ang sakit-sakit pala kapag nalaman mong hindi ka pala ang tanging star sa show niya. Kuya Will, bakit ba ganito? Bakit yung mga taong pinakagusto natin, sila pa yung hindi natin maabot? O baka naman, naabot natin sila, pero hindi tayo ang naabot nila. 3 buwan. 3 buwan na parang roller coaster ng saya, kilig, at sikreto. Hindi kami magkarelasyon ni Michael. Usapan lang. Walang label, walang commitment. Pero sa tuwing magte-text siya ng, "Kita tayo mamaya," same place, biglang bumibilis ang tibok ng puso ko. Doon kami laging nagkikita, sa isang maliit na motel na para bang naging saksi sa lahat ng halakhak, halik at yakap naming dalawa. Yung motel na iyon, Kuya Will, para bang second home ko na rin. Alam ko na yung tunog ng aircon, yung kulay ng kurtina, yung amoy ng sabon sa banyo. Pati yung receptionist kilala na ako. Hindi naman niya alam na may kasamang iba si Michael doon minsan. Akala ko kasi ako lang. Ang galing-galing ko mag-assume. Akala ko dahil 3 buwan na kami, special na ako. Akala ko dahil may inside jokes kami, may connection na. Pero yun pala, connection lang sa kanya yung physical part. Yung emotional, wala. Kuya Will, sa bawat sulok ng kwartong iyon, may alaala kami. Sa dingding, sa kama, sa lamig ng aircon, na pareho naming sinasabing masarap matulog. Wala man kaming label pero pakiramdam ko ako ang mundo niya. Dahil sa tuwing naroon kami, ako ang hawak niya, ako ang tinititigan niya. At doon ako nagkamali. Akala ko sapat na ang ganoon para masabing akin siya. Yung mga gabing iyon, sobrang init ng katawan ko, pero sobrang lamig ng aircon. Tapos si Michael, yakap-yakap niya ako habang nanonood kami ng Netflix sa phone niya. Minsan nakakatulog kami ng magkayakap. Minsan ginigising niya ako para sa round 2. At sa mga ganong sandali, Kuya Will, pakiramdam ko talaga special ako. Pero ngayon ko lang na-realize, baka ginagawa niya rin yun sa iba. Yung mga yakap, yung mga halik sa noo,
Yung mga, ang ganda ng mata mo na sinasabi niya. Lahat ng yun, scripted lang pala. Parang aktor na may iba't ibang leading man sa bawat eksena. Ang tanga ko, no? Isang gabi, dumating ang text ni Michael. Same room, same time. You know the drill. Wala akong inisip kundi ang saya. Hindi ako nagduda. Hindi ko inisip na may mali. Kaya nagmadali akong pumunta. Dala ang parehong kilig at pananabik. Hindi ko alam na iyon pala ang gabing babasag sa ilusyon ko. Excited talaga ako noon, Kuya Will. Nag-shower pa ako ng matagal. Nag-brush ng teeth, nag-spray ng pabango. Bumili pa ako ng condom sa convenience store. Yung may flavor pa, kasi alam kong trip niya yun. Parang teenager na first date, ganun ang kilig ko. Habang naglalakad ako papunta sa motel, naisip ko pa, baka mamaya, tonight na niya sasabihin na gusto niya ng commitment. Ang galing ko mag-daydream, diba? Akala ko, romantic yung setup niya. Yun pala, hindi ako ang bida sa romantic scene na yon. Pero alam mo, Kuya Will, kahit sabihin pa natin na walang label kami, yung 3 buwan na yon, para sa akin may meaning na. Para sa akin, exclusive na kami kahit hindi namin pinag-usapan. Maaga akong dumating, Kuya Will. Siguro, gusto ko lang siyang i-surprise o baka gusto ko lang makita siya agad. Mga 30 minuto early ako. Sabi niya kasi, 8:00 ng gabi. Pero naging 7:30 ng gabi ang dating ko. Akala ko kasi cute yung surprise na yon. Na parang nasa romance movie. Tapos magugulat siya pero masaya siyang makita ako. Pero pagdating ko sa motel, nag-hesitate ako kung kakatok ba ako agad o hindi. Baka kasi tulog pa siya o baka nagpre-prepare pa. Kaya nagantay muna ako sa labas ng kwarto ng ilang minuto. Nag-text pa nga ako na nandito na ako pero walang reply. Tapos naisip ko, surprise nga, di ba? Kaya kumatok na ako 3 beses. Michael, ako to, si Aaron. Narinig ko yung ingay sa loob. Parang may gumalaw, may nagtawanan. Tapos biglang tumahimik. Kuya Will, alam mo yung feeling na may tumusok sa puso mo kahit wala ka pang nakikita? Yung instinct na may mali pero ayaw mo pang maniwala? Ganun ako noon habang naghihintay na buksan niya yung pinto. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Michael. Medyo mukhang bagong gising, naka-boxer lang, at may weird na expression sa mukha. Parang nagulat na may halong guilt. Aaron, bakit ang aga mong dumating? Sabi niya, pero hindi niya binubuksan ng todo yung pinto. Pero nakita ko na, sa likod niya, sa kama na akala ko amin lang, may iba. Nakahiga sa gilid ng kama, nakasuot ng boxers lang, at mukhang nagtatago ng tawa. Si Michael, may ibang kasama. At doon ko naramdaman kung gaano kasakit makita ang taong pinaniniwalaan mong espesyal ka, na may iba palang kahawak, kayakap, kahalikan. At higit sa lahat, doon pa mismo, sa kwartong inakala kong amin. Yung guy, Kuya Will, mas gwapo pa sa akin. Mas matangkad, mas maputi, parang artista. At nakita ko kung paano siya tinignan ni Michael. Yung parehong tingin na ginagawa niya sa akin. Yung parehong ngiti, yung parehong way ng pagkahawak. Doon ko na-realize na hindi ako special. Ako pala ay isa lang sa marami. Yung mga malalambing na salita niya sa akin, pareho lang din pala ng sinasabi niya sa iba. Yung mga moves niya sa kama, practice na pala lahat yun kasi marami nang natikman. At ang pinaka nakakasakit, yung guy na kasama niya mukhang comfortable na comfortable. Parang hindi first time niya doon. Parang siya yung regular at ako yung substitute player lang. Naging malinaw sa akin na hindi ako ang main character sa love story ko. Ako lang pala yung supporting role. Napatitig siya sa akin, nagulat. Pero wala akong nasabi. Tumalikod lang ako at parang ang bigat ng bawat hakbang
palabas ng motel. Para akong batang iniwan. Para akong isang bisitang hindi dapat nandoon. Kuya Will, doon ko napagtanto, hindi pala ako ang madalas niyang kasama. Ako pala yung paminsan-minsan. Yung mata niya noon, Kuya Will, guilty pero hindi sorry. Parang nahuli sa akto pero hindi niya feel na dapat magpaliwanag. Yung tipo ng tingin na, ay, nandito ka pala. Pero walang panic, walang takot na mawala ako. Hindi ako nagsalita. Kasi, ano naman ang sasabihin ko? Bakit may kasama ka? Wala naman kaming usapan na exclusive kami. Bakit dito pa? Hindi naman sa akin yung motel room. Bakit hindi mo sinabi? Hindi naman niya obligasyon sabihin sa akin lahat ng ginagawa niya. Kaya tumalikod lang ako. Pero habang naglalakad ako paalis, narinig ko pa sila nagtawanan. Hindi ko alam kung sa akin ba sila nagtawanan o sa ibang bagay. Pero dumagdag yun sa sakit. Kuya Will, yun yung feeling na akala mo wala ka ng luha, pero patuloy pa rin pala silang lumalabas. Sunod-sunod ang text niya. Hindi mo naiintindihan. Hindi ikaw ang iniwan ko. Special ka pa rin. Pero hindi ko na binasa lahat. Kasi alam ko, wala na namang paliwanag na makakapag-ayos sa kwartong nabahiran ng pagtataksil. Yung phone ko, Kuya Will, para bang bumabagyo sa dami ng notifications. Pero hindi ko binabasa. Kasi alam ko naman na ang mga paliwanag niya, na wala kaming usapan, na hindi kami committed, na karapatan niya makipag-date sa iba. Lahat ng yun totoo naman. Pero bakit ang sakit pa rin? May isang text niya na nabasa ko, accidentally. Aaron, come back. Let me explain. Pero ano pa bang i-explain niya? Na hindi ako special. Na isa lang ako sa rotation niya. Na yung mga gabing akala ko, meaningful, routine lang pala niya. Hindi ko na kailangan ng explanation. Clear naman na lahat sa nakita ko. Yung eksena, worth 1,000 words na yon. Kuya Will, ako ba ang mali? Ako ba ang nag-assume? Ang usapan namin, walang label. Pero bakit parang ako lang ang nahulog? Ako lang ang naniwala na may ibig sabihin ang lahat ng yakap, halik at tawanan. Siguro nga, ako lang ang bumulong sa sarili ko na may kami. Ilang gabi akong hindi nakatulog, Kuya Will. Pinag-iisipan ko kung saan ako nagkamali. Baka kasi, sobrang assuming ko. Baka naman talaga hindi niya sinabi na exclusive kami kasi hindi nga kami exclusive. Pero hindi mo rin naman masisi ako, di ba? 3 buwan, almost everyday kami nag-uusap. 3 buwan na parang ako lang ang kasama niya kapag weekends. 3 buwan na akala ko building up to something yung relationship namin. Hindi ko lang alam na sa kanya, status quo lang lahat. Na komportable na siya sa setup na walang commitment pero may regular na kasama. At hindi lang ako yung regular, marami pala kami. Kuya Will, masakit pala yung feeling na ikaw lang ang may feeling sa relationship na akala mo mutual. Ngayon, kapag naiisip ko si Michael, hindi na motel room ang pumapasok sa isip ko, kundi aral. Na hindi lahat ng kasama mo sa kama para sa'yo. Na hindi lahat ng hawak mo, iyo talaga. At higit sa lahat, Kuya Will, may mga kwartong hindi talaga para sa'yo. Kahit gaano mo pagustuhin. 3 buwan ko siyang niligawan nang hindi ko alam. Hindi naman pala siya pwedeng ligawan. 3 buwan akong nag-invest sa taong hindi naman ako priority. 3 buwan akong naging supporting character sa sarili kong love story. Pero alam mo, Kuya Will, hindi ko pinagsisisihan yung 3 buwan na yon. Kasi naranasan ko naman maging masaya. Naranasan ko yung feeling na may someone special. Kahit hindi ako yung someone special niya, at least naging someone ako. Kahit sandali. Siguro,
Yun ang lesson. Hindi lahat ng love story may happy ending. Hindi lahat ng connection may commitment. At hindi lahat ng kwarto pag-aari mo kahit gaano ka pa ka-comfortable doon. Ngayon, kapag may nag-text na same place, same time, sisiguraduhin ko munang itanong, ako lang ba? Kasi ayaw ko nang maging option. Ayaw ko nang maging substitute. Ayaw ko nang bumalik sa kwartong hindi talaga para sa akin. Salamat sa pakikinig, Kuya Will. At sana, sa susunod kong kwento, ako naman yung main character. Salamat sa pagbabahagi ng kwentong ito, Aron. Habang binabasa ko ang 3 buwan ninyong kwento, ramdam ko ang bawat kirot, bawat pag-asa, at bawat pagkakauntog sa katotohanan. Marami sa atin ang naranasan ang ganitong klaseng relasyon. Yung walang label, pero puno ng damdamin. At sa totoo lang, Aron, hindi ka nag-assume. Normal lang na magkaroon ng feelings kapag may consistent na connection, kahit walang usapang exclusivity. Si Michael, hindi siya masama pero hindi rin siya innocent. Alam niya kung paano magbigay ng false hope at magpakita ng care na hindi naman tunay na commitment. Yun ang problema. Ang ambiguity ng no-label relationship ay nagiging excuse para sa kawalan ng accountability. Pero salamat, Aron, dahil hindi mo ginawa ang mistake na bumalik sa kanya. Salamat dahil na-realize mo na deserving ka ng someone na ikaw lang ang priority, hindi isa sa marami. Para sa mga Aron dyan, huwag mahiya na itanong ang tayo lang ba? Mas mabuti ang malinaw na sagot kaysa sa assumption. Tandaan, ang no label ay hindi excuse para sa emotional manipulation. At ang gut feeling mo, kadalasan tama. Ikaw ang may hawak ng standards mo. Huwag mo ibaba para lang may kasama ka. Sa mga Michael naman, mahalaga ang transparency. Kung hindi ka ready mag-commit, sabihin mo agad. At huwag magbigay ng mixed signals kung hindi mo kayang magbigay ng consistency. Respeto sa damdamin ng iba, kahit walang label, ay laging dapat. At sa lahat, hindi lahat ng connection ay permanent. Minsan, lesson lang talaga. At mas mabuti ang masakit na totoo kaysa sa masayang kasinungalingan. Sa mga viewers ng M2M Desires, maraming salamat sa patuloy na pakikinig at suporta. Ang bawat kwento dito ay may aral at nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa mga pinagdadaanan natin. Kung may sariling kwento kayo na gustong ibahagi, mag-send lang sa amin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, i-like ang video kung nakarelate kayo, mag-comment ng inyong thoughts, at i-share sa mga kaibigan na baka may parehong karanasan. Tandaan, bawat heartbreak may lesson, bawat karanasan may purpose, at bawat kwentong ibinabahagi ninyo sa M2M Desires ay nagiging gabay at lakas para sa iba, para ipaalalang hindi sila nag-iisa sa kanilang journey. Para kay Aron at sa lahat ng mga Aron dyan, deserve nyo ang someone na pipiliin kayo araw-araw. Hindi lang kapag convenient. Deserve nyo ang love story kung saan kayo ang main character, hindi supporting role. Hanggang sa susunod na kwento, mga ka-desires, stay strong, stay hopeful, at huwag kalimutang mahalin ang sarili. Ito ang M2M Desires, signing off. Salamat sa pakikinig.